Samantala, patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng Philippine Army sa mga lugar na posibleng maging election hotspot ngayong darating na 2025 midterm elections. Kasunod yan ng nangyaring barilan sa Shariff Aguac noong huling araw ng filing of Certificate of Candidacy. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Balik na sa normal ang sitwasyon sa bayan ng Shariff Aguac sa lalawigan ng Maguindanao matapos na nangyaring barilan sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang kandidato. Nangyaring naturang insidente noong October 8, huling araw na paghain ng Certificate of Candidacy or COC para sa 2025 midterm elections. Isa ang kumpirmadong nasawi habang ikinasugat naman ng 5 individual sa naturang insidente. Bagamat humupa na ang tensyon sa nabanggit na lugar, patuloy pa rin itong minomonitor ng Philippine Army lalo pat papalapit na ang eleksyon. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, sinabi nito na sinisiguro nila ngayon na hindi na mauulit ang nangyaring pamamaril. Sa ngayon, normal situation na yun doon. However, tinitingnan pa rin natin through the Philippine National Police and yung Philippine Army unit natin na doon, ini-ensure pa rin natin na hindi na maulit yung insidente na yun. And ongoing yung investigation and pursuit doon sa mga suspects sa nangyari na yun na barilan during the filing ng candidacy. Samantala, kaugnay nito, may tinitignan na ang Philippine Army ng mga lugar na pasok doon sa mga kwalifikasyon para ideklara na election hotspot. Yes, meron tayo mga tinitingnang mga lugar, lalong-lalo na yung mga identified natin na areas na meron pa rin presence ng mga lawless armed group. Kaya yun din ang mga possible na i-recommend natin during the Joint Peace and Security Council meeting para maisama doon sa magiging hotspots or yung mga priority na titingnan natin mga areas during the conduct ng election. Tungkol naman sa tanong kung babantayan ba nila muli ang mga lugar na naideklara noon na election hotspot, hindi tayo makapag-speculate, no, kasi tinitingnan din natin actually dyan kung may mga insidente ba na nangyari currently doon sa mga areas na yon, kasi pwede rin possible din na pwedeng hindi na sila masasama doon sa list ng mga election hotspot for this 2025. maliban sa pagbabantay sa Maguindanao, nauna nang nag-deploy ng mga sundalo ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Basilan. Ito'y upang matutukan ang darating na eleksyon at upang mapanatili ang nakamit na kaayusan at kapayapaan sa nasabing lugar. Sa ngayon, normal situation doon at alam naman natin na since nung na-declare natin most of the municipalities sa Basilan as insurgency free and kumbaga ready for development na, kaya tuloy-tuloy yung ating preparation, tuloy-tuloy yung ating conduct ng security operations doon para to sustain yung peace doon sa area. Sa huli, siniguro ng tagapagsalita ng Philippine Army na nakahanda na silang tumulong sa COMELEC at sa kapulisan ngayong darating na 2025 midterm election. Yes, ready ang Philippine Army and tuloy-tuloy pa rin yung ating preparation for this coming na 2025 national and local elections in collaboration and coordination with the Philippine National Police and the COMELEC. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.